Welcome sa Hey Anime Sensei. Upang malaman ay kanya ring sinubukan ang iilang kombinasyon ng kanyang magkaibang bala subalit ilang beses niya man itong gawin ay hindi pa rin ito naaapektuhan. Sadyang mabilis rin kung gumalaw ang nilalang kung kaya hindi niya rin magawang makipag-sabayan dito. Nahihirapan na rin si Ryota sa isang ito subalit wika niya sa kanyang sarili ay hindi siya maaaring sumuko at nang planong umataking muli ng kanyang kalaban ay ang biglang pagtigil nito dahil sa balang tumama sa kanyang paa. Pagkatapos makita ang balang pinsala sa kanyang kalaban ay ang pagpalit niya rin ng bala na tulad nito. Nang makitang tila hindi naapektuhan ang paa ng nilalang ay ang muli rin itong pagsipa subalit lubos itong napinsala. Dahil sa balang ito ay nagawa niyang mapinsala ng labis ang kanyang kalaban. Ayon kay Ryota na ang kakayahan ng bala niya na homang bullet ay nagiging solid ito kapag lumapag sa kanyang target na katulad rin na kakayahan ng Dungeon Master na kanyang kalaban. Dahil dito ay kanya ring ibinaril ang natitira niyang bala sa ibang direksyon, hindi naman ito mahirap sa bala na matama ang target nito gayong naa-attract ang balang ito sa atake ng kanyang target. Dahil sa pinsala ng nilalang kung kaya nakaya niya na ring makipagsabayan sa bilis at lakas nito. Sa pagsapok ng kanilang ulo ay ang pagkahilo naman ng bawat isa ngunit mas nangibabaw ang lakas ni Ryota at pagbaril niya sa ulo ng nilalang ng ilang ulit. Matapos maglaho ang nilalang ay ang pagkawala rin ng kanyang kamalayan. Nagising na lang ito nang nagawa siyang mahanap ni Emily, at dahil sa natamo niyang pinsala kung kaya si Emily na rin ang naglagay ng hilang bullet sa kanyang baril. Pagkatapos ay ang muli namang pagpasalamat ni Ryota gayong muli umano siyang niligtas ni Emily, ngunit wika ng dalagita na sila umano ang mas magpasalamat sa kanyang ginawa sapagkat muli nang bumalik ang mga item sa bawat dungeon. Naging emosyonal rin si Emily sapagkat nakikita niya umanong masyadong tinutulak ni Ryota ang sarili nito para sa nakakarami. Sa pagpasyang bumalik na sa kanilang tahanan ay ang pagsilay naman ni Ryota sa isang singsing na drop mula sa Dungeon Master na kanyang nakalaban. Agad niya rin itong pinulot at pagtahak na ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Nang sila ay makalabas ng Nihanyam agad namang bahagi ni Emily na kanya umanong ipagbigay alam ang mga nangyari sa kanilang bayan, subalit tugon ni Ryota na hindi na maaari sapagkat hindi niya nais pang kumuha ng atensyon mula sa mga tao. Anya na masyado na silang napapansin ng mga ito. Hindi rin nagtagal at nakarating din ang tatlo nilang kasamahan na nag-aalala sa kanya. Kinabukasan ay muling bumalik si Ryota sa level 1 ng Nihanyam upang subukan ang kakayahan ng singsing na kanyang nakuha mula sa Dungeon Master. Hindi na rin siya nahirapan pang maghanap pa ng mga halimaw sapagkat agad itong lumapit sa kanya. Matapos mabaril ang mga ito ay ang kusa ring paglitaw ng isang uri ng gem sa kanyang palad. Bigla rin naman siyang natigilan matapos makitang lumalapit ang grupo ni Princess Margaret. Agad rin itong nagbati ng isang magandang umaga, dagdag pa ng lalaking kasamahan ni Princess Margaret na tila hindi maganda ang singsing upang maging bago nilang negosyo. Anya na ang bago nilang target ngayon ay isang dragon subalit hindi ito kakayanin ng kanilang prinsesa. Ayon sa lalaki na mataas man ang antas na kakayahan nito subalit kasalukuyan pa itong nasa level 94 at hanggang level 99 naman ang maaari nitong makamit. Matapos itong marinig ay ang pagtungo naman nila sa status board upang makita ang kasalukuyan nitong antas, subalit napansin naman ni Ryota na tumaas man ang level nito ay nanatili namang mababa ang antas ng ibang kakayahan ng prinsesa. Dahil dito kaya agad niyang ibinahagi ang item na kanyang nakuha mula sa pinatay niyang mga halimaw sa pamamagitan ng singsing. Lubos naman ang pagkagulat ng prinsesa matapos marinig na ang kanyang level ay tumaas. Sa muling pagtingin nito sa status board ay ang kanyang pagkamangha gayong pati ang kanyang mga kakayahan ay mas tumaas din. Upang kanyang matulungan si Princess Margaret ay ang pagbigay niya rin ng natitira pang gem sa kanyang lagayan kalakip ang pagtaas namang muli ng kakayahan ng prinsesa. Kaya ganun na lang ang pasasalamat nito. Hindi na rin nagtagal at agad na nilisan ni Ryota ang lugar. Pagkatapos ay binili ni Ryota ang lahat ng carrot at bean sprout sa bayan upang gawin itong stray at upang lahat sila ay mag-level up. Bigla naman siyang pinigilan ni Eve. Anya na ang carrot umano ay pagkain. Subalit matapos ipaliwanag ni Emily at Ryota na sila ay pupunta din naman sa Telulo upang kumuha ng masarap na carrot na nais nito ay ang pagtungo naman ni Eve sa isang sulo. Sa paglabas ng mga stray ay ang pagbaril naman ni Ryota sa mga ito. Agad niya ring inutusan si Emily at Celeste na pulutin ang mga gem, kaya ito rin ay ikinagulat ng dalawa matapos marinig ang tinig na nagsasabi na ang kanilang level ay tumaas. Hindi rin makapaniwala si Alice sapagkat tila napunta siya sa isang party na tunay na kahanga-hanga, subalit kahit ano pa man ang kanilang sinasabi ay wala na ring pakialam si Eve sapagkat carrot lang ang iniisip nito sa tabi. Gabi na rin silang natapos at agad na tumungo sa status board upang makita ang kanilang kakayahan at ang kasalukuyang level. Unang sumubok si Emily at nakita nitong max level na ang kanyang antas at gayon din si Celeste. Kaya ganun na lang ang tuwa ng dalawa
tuwa subalit wika ni Emily na siya ay may nararamdamang lungkot sapagkat hindi nagagawang makapag-level up ni Ryota na kahit anong sikap ang gawin niya dito. Ngunit para kay Ryota hindi dahilan ang numero sapagkat nagagawa niya namang magkaroon ng kasanayan sa bawat laban na kanilang hinaharap. Kinabukasan habang masayang binabagtas ang daan ay ang pagpansin naman ng mga tao sa kanilang party nila na lubos ang kanilang paghanga sa Ryota's family. Sa kanilang pag-uusap ay ang pagtalakay naman nila sa lisensya. Ayon kay Alice na ayos lang naman na kahit ang isa lang sa kanila ang meron nito subalit para kay Ryota na mas mainam kung meron din umano ang bawat miyembro ng kanilang party, inuna na nilang kumuha ng lisensya si Emily at Celeste gayong si Eve ay may hawak na nito. Dahil sa lakas ng kanilang kakayanan kung kaya hindi na naging mahirap ang mga pagsubok na ibinigay sa kanila. Kinagabihan ay muli silang nag-usap sa kanilang tahanan na ayon kay Ryota na dahil ang bawat isa ay meron ng lisensya kaya mas mainam kung kanilang susubukan na pumasok sa dungeon na hindi magkakasama. Ayon kay Ryota na nais niyang mag-hunt na magkakahiwalay ang bawat isa sa ganitong paraan ay magagamit nila ang kani-kanilang kakayanan at magkakaroon sila ng ideya sa kung magkano ang kanilang kikitain sa isang araw. Dagdag pa ni Ryota na ayos lang kung hindi nila makukuha ang nais nilang kita gayong may araw talagang hindi ito maiwasan. Naging masaya naman ang bawat isa matapos ang matagumpay nilang pakikipagsapalaran sa dungeon na kanilang tinungo. Nang makauwi ay kanila nang inanunsyo ang kanilang bawat kita. Ayon kay Eve siya ay nagkaroon ng equivalent ng 120,000 pilos kung saan ito ay ang bago niyang achievement. Tanong naman ni Emily kung bakit ito ay equivalent na sinagot naman ni Eve na dahil ang lahat ng ito ay kanyang kinain. Si Emily naman ay nagkaroon ng 160,000 na kabuo ang presyo, samantalang si Celeste at Alice naman ay nagkaroon ng 215,123 na kita. Samantalang si Ryota naman ay nagkaroon ng 1,560,000 sa isang araw, kung kaya sa loob ng 2 araw ay maaari silang kumita na aabot sa 2 milyon. Dahil dito kung kaya mas minabuti nilang bumili ng magic card para sa lahat. Kinabukasan ay agad itong pinakita ni Ryota kung saan na kapag kanilang inilagay ang item sa loob nito ay automatic itong pupunta sa isang labasan na nakabukod. Sa ganitong paraan ay magagawa nilang makakuha ng item ng walang limitasyon. Habang pinagmamasdan ay bigla namang lumabas ang mga carrot mula sa cart ni Eve. Nagawa ring magtanong si Alice Anya na papaano umano nila ito maebenta gayong may kahirapan itong dalhin patungo sa tanggapan ng mga ito. Dahil dito kaya dali-dali ring tumungo si Ryota kay Erza, bahagi ng bida na magiging matrabaho kung kinakailangan pa nilang umuwi pagkatapos mag-hunt at muling pupunta sa tanggapan upang maibenta ang mga ito. Agad naman itong naintindihan ni Erza kung kaya agad nitong kinausap ang may-ari tungkol sa nais ni Ryota. Pagkatapos ay agad itong tumungo sa kanilang tahanan at pagbahagi ni Ryota na si Erza ay magtatrabaho na rin sa kanilang grupo na siyang mag-aasikaso sa mga item na kanilang makukuha. Ikinatuwa naman ito ng kanilang party at pagbahagi ni Emily na araw-araw na nila itong makakasama maliban kapag holiday kung kaya masasabi na umano nilang kabilang na ito sa kanilang party. Kaagad na ring naghanda si Emily upang ipagdiwang ang pagpasok ni Erza sa kanilang party. Ikinagulat naman ni Ryota ang pagtungo ni Neptune sa lugar sapagkat hindi umano ito imbetado, ngunit wika ni Emily na mas marami ay mas masaya kaya wala na rin siyang nagawa. Naantala naman ang kanilang pag-uusap matapos marinig ang kumakatok sa kanilang pinto. Sa pagbukas nito ay ang pagbungad naman ni Princess Margaret kasama ang mga tauhan nito. Tumungo rin ang mag-ama na siyang may-ari ng shop ng mga magic cart at pagwika rin ng kalbong Chief of Dungeon na alam niya umanong siya ang tumalo sa Master of Dungeon, anya na meron siyang regalo na isang taong supply ng sugar cubes dagdag pa nito na wag niya umano itong ipagsabi sa iba. Nang makapasok ay lubos naman ang tuwa ni Ryota sapagkat ngayon niya lang ito naramdaman at malayo sa dati niyang buhay na puro kalungkutan ang kanyang nakikita.